Hey mga brods, may balita nga po tayo dito po kay Chris Newsome. Isa nga po si Newsome sa mga gusto ring i-plano or i-trade doon sa trading blocks ng Meralco Bolts mga ka-brods. Dahil bali-balita nga, ito pong si Almazan gusto na rin nilang i-trade sa Magnolia Hotshots pero nag-decline. Ito pong Meralco Bolts pero ito ng SMB. Ang isa nga sa mga minamata talaga nila ay ito pong bibitawan ng Meralco na ito pong si Chris Newsome. Yes, una na nating nabanggit mga ka-brods, ito pong si Newsome na mapupunta sa Ginebra dahil paborito nga ito ni Coach Tim Cone pero hindi niya lang din kasi alam na ito pong SMB ay talagang nakaabang at nakaantabay dito sa pagbitaw ng Meralco kay Newsome dahil syempre sa ilang taon ba naman na ni Newsome dito sa Meralco Bolts gusto rin naman nito na masubukan ang ibang kupunan. So mga brods, ang SMB nga ang isa sa mga may potential talaga na pwedeng magkampiyon dahil si Newsome ay gusto nga rin daw niya ito pong mga koponan na pwede at may potential na magkampiyon this season. While itong SMB kakakampiyon lang last season at ito pong season na ito, ngayong All Filipino Cup, sila naman ang defending champions. Dahil sa tagal-tagal na ngang nakakatungtong sa final stint ng Meralco Bolts ay lagi nga silang natatalo dahil ang kanilang kontrapelo mga SMC teams, lalong-lalo ng Ginebra, hindi sila manalo-nalo sa finals round. So ito na nga pong Chris Newsome to SMB mga brods, hindi man ito malabo pero hindi rin naman ito ganun kalinaw dahil ito nga pong Ginebra ang isa sa mga may gusto kay Chris Newsome talaga, lalong-lalo na close sila ni Coach Tim Cone. Pero ito pong si Newsome marami din kasi itong kaibigan at backer dito po sa SMB kaya nga marami ang pwedeng mangyari na ito pong si Newsome baka nga malihis pa ito sa Ginebra dahil ito pong SMB ay syempre one of the strongest team din ito sa PBA at komportable ka dito sa koponan na ito. Di ba nga halos lahat ng mga players dito parang pamilya na sila sa isa't isa. Lalong-lalo na 'di ba yung mga may attitude sa MVP groups. Pagdating sa SMB ay ang babait na at ang gaganda na ng attitude. Kaya nga ito pong si Newsome gustong-gusto rin niya na makalipat doon sa koponan na pwede at ma-welcome siya ng maayos. So si Newsome mga brods, isa rin ito sa mga key players talaga ng Meralco Bolts, one of the superstar na rin ito ng Meralco. So ito nga, pag nakuha ito ng SMB ay malaking bagay talaga ito dahil bali-balita nga gusto rin nilang i-trade ito pong sina Simon Anciso and Kit Jimenez kapag gumaling na si Kit. So ito na ng SMB, gusto na rin nilang gumalaw para nga ito pong si Newsome ay magamit na nila this season. Dagdag boost ito sa koponan, lalong-lalo na silang defending champions. Tapos ang laki pang tulong ni Newsome sa point guard position. Hindi lang naman point guard yan, pwede mo itong maging shooting guard. Ang ganda na nga ng stroke at shooting ni Newsome kada season ay talagang nag-i-improve ito. Sa SMB malaking maitutulong talaga niya. Lalong-lalo na may edad na rin si Chris Ross. Kaya nga balak na ito po ng SMB na si Newsome ang susunod sa yapak ni Chris Ross mga kabrods dahil alam natin na prime years ito ni Newsome. Ilang beses na rin itong naimbitahan sa Gilas Pilipinas sa ating RP team at may dahilan naman talaga yun kung bakit itong si Newsome ay naiimbitahan doon. Di ba nga may mga offers rin ito international pero ito ay nag-aabang lang dito sa mga offers sa kupunan sa SMC Groups dahil mas gugustuhin niya dito at mas mapapalapit sa kanyang mga pamilya. While dito sa B-League medyo malayo-layo na yun dahil sa Japan na yun mga kabro. So pagandahan na lang talaga ng offer to. SMB ba or Barangay Ginebra San Miguel ang pipiliin ng agent ni Chris Newsome at ng kanyang sarili. Kaya komento mo lang po nyo dito mga brods at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods, isa nga sa mga pinaplano na rin ng Barangay Ginebra kung nalihis nga si Newsome, ito pong si Troy Rosario ay malilihis din. Dahil di ba bali-balita nga si Rosario ang talagang personada na ng SMB pero sa sitwasyon ngayon ng Ginebra mas kakailanganin nila ang isang jet Troy Rosario. Last game kasi ng Ginebra against Northport, Batang Pier na injured doon si Jamie sa kanyang left knee. Kahit nanalong Ginebra, talagang nag-aalala sila sa pagbagsak ni Jamie Malonzo. Kaya ito pong si Rosario ay balak talaga na nilang kunin at pwedeng ilagay sa trading blocks ng Ginebra. Dahil if ever man na malala talagang injury ni Jamie Malonzo mga brods, malaking bagay na napalitan ulit siya ng isang Troy Rosario. Pareho sila rin ng height, 6'7" din. So ito pong si Jetroy, malaking bagay rin kasi ito mga brods, lalong-lalo na sa Blackwater bossing. Kaya tignan nyo din naman ang standing ng Blackwater, hindi rin naman nagpapatalo ngayong All Filipino
Filipino Cup. Talagang umaangat pa rin sila at pilit na makapasok sa ating playoffs round. Dahil nga kay Troy Rosario mga bros. Dahil ito pong si Troy talagang nag-i-improve na ito kada season. Mas nagiging brusco na siya sa ilalim, nag-iba na ang kanyang shooting form. Kaya nga ito na nga, may mga offers na nga rin daw siya, bali-balita sa international. Kaya nga ito pong Blackwater, handa rin talaga if ever man na ito pong si Troy ay offeran ng malalaking teams. So ito pong Ginebra ay syempre alam natin, malaki rin naman ang offer nito at bigayan nito. Kaya nga diba yung mga star players nito ay napupunta sa kanila. So ito pong si Troy Rosario mga brods, malaking bagay at marami na rin tayong mga reports at dati pa na ito pong si Troy ay bound to Ginebra na rin talaga yan mga brods or SMB. Pero pag yun nga nalihis talaga siya, dito na siya sa Barangay Ginebra San Miguel mapupunta. At yun nga ito pong Ginebra kasi palagi na rin na-injured, like ito pong si Gray, diba? Na ACL, ito pong si Malonzo na injury prone na rin. Kaya kailangan din nila ng dagdag forward sa kanilang lineup at dagdag laki na rin at wingman. So ito pong si Rosario, improve na rin ito talaga kada season. Kaya malaki ang naitutulong nito sa Blackwater bossing mga kabrods at lalong-lalo na kung mapunta pa ito sa Ginebra. Matutulungan na talaga ang ilalim ng Ginebra like sina Stone Hodinger and Jopet Aguilar. Kaya kailangan talaga ng Ginebra rin na dagdag ilalim dahil nga 'di ba kapag nakakatapat nilang SMB like sila Junmar Fajardo, hirap na talaga silang pigilan yun mga brods, pati sina Tau Tua. So kailangan din talaga ng Ginebra ng mga big man na brusco rin. So itong si Troy, kada season lumalaki talaga ang katawan nito mga brods. Tumitigas, gumagandang shooting form at yun nga palagi na itong nag-gym. Kaya tignan naman ay malapad at bato-bato na rin. Ito pong body shape ni Troy Rosario at malaking bagay yan sa kanyang posisyon dahil hindi rin siya basta-basta na uusog sa ilalim. Lalong-lalo na kapag mga imports nga, di ba? Mas nasanay siya doon. Kada import ng mga ibang kupunan ay siya ang nakakatapat. Kaya nga si Troy, mas tumigas na talaga lalo ngayon. And yun nga, mas nakita ko rin yung potential ni Troy Rosario. Dahil yun nga, sa mga highlights din niya, talagang nagda-drive na rin to the paint. Dahil yun nga, dati ay hindi ganyan yung laruan ni Troy Rosario kung saan nag-aabang lang ito sa tres dati nung TNT Tropang Giga Days niya. So pero sa Blackwater bossing, mas nakita natin ang kanyang full potential. Kaya itong Ginebra ay balak na talaga nila itong kunin mga broads. Pero may problema nga lang Ginebra kung si Troy Rosario yung kanilang kukunin sa Blackwater. Sino naman kaya ang kanilang bibitawan? Kaya ito ang pinag-iisipan ng Ginebra mga kabrods. Kaya ikaw mga brods, sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, kung si Troy Rosario ang kukunin, sino kaya ang bibitawan dapat? At dapat mga brods, hindi ito magiging lopsided trades dahil kapag magiging lopsided ito, syempre tatamaan na naman ng PBA o onti na naman ng mga fans, balik venue sa maliliit na gym or stadium. Kaya kailangan fair ang magiging trade. Kaya komento mo lang po nyo mo dito mga brods at iisa-isayin natin yan. Rosario bound to Ginebra na ba? Yun lang, I'm out.